Mahin Okay? mo ang halaga ng utang ng Pilipinas magmula noong panahon ni Emilio Aguinaldo ay mas malaki pa rin ang ipinangutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Correct. Sinasalutuhan kita. Hey! Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, magmula sa panahon ng unang Pangulo ng Republika na si Emilio Aguinaldo hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Benigno Aquino Jr., Grabe yan. ang utang ng Pilipinas ay may kabuoang 6.09 trillion pesos. Pero Sa buong pagdating ni termino Duterte, ni Duterte, ay umutang ito ng may kabuoang 7.13 trillion pesos sa loob lamang ng 6 na taon. yan. Actually, totoo yan. Ayan, Duterte legacy, utang ng Pilipinas, record-breaking sa halos 13 trillion. Ayan ang data mo dyan. Hindi yan kasi nungalingan. Totoo yan. Yan yung legacy ni Duterte. Etong Ibon Foundation, isa yan sa mga NGO na nagtatrack ng cost of living, yung mga data sa Pilipinas, and na ito yung legacy ni Duterte. Isang pinaka-remarkable dito is ito. 12.7 trillion pesos yung national debt natin pagkatapos niya. Gets nyo? Yan, yung inflation rate, ayan din, tumaas din. Gets nyo? From 1.3 naging 4.9. Now, kaya yung mga susunod na presidente kay Duterte, they would have a really, really hard time managing the economy. And hopefully, itong administration na to. Kaya ako, I'm hoping and praying for the best lagi sa ating bansa. Kasi when our country fails, every one of us fails. Gets nyo? Kita nyo, Marcos Jr. nagmana ng 12.79 trillion na utang mula sa Duterte admin. Totoo yan. That is facts. Okay? The numbers don't lie. Okay? Huwag kayong magalit kapag kinikriticize yung mga idol nyo. Tuloy natin. Wow! Laki! Dahil dito, lalong lumobo ang utang ng Pilipinas mula 6.09 trillion at umabot ito sa 13.4 trillion pesos sa pagtatapos ng Duterte administration. Suma total ay lumalabas na sa ilalim ng Duterte administration ay may dagdag tayong utang na mahigit 1.2 trillion pesos. Grabe ang taas, which is nagko-correspond dito, 1.2 trillion pesos. Kaso as of 2021 to siguro mas updated yung information nito. Grabe, ang ganda nga ngayon kasi ang dami ng expose na lumalabas sa Duterte administration and how they almost ruined the country. Buo pa naman tayo, tulong-tulungan lang. At saka wag na natin ilagay yung mga ganitong tao sa kapangyarihan. Kasi obviously, bawat taon. Oh my God! Wow! Sa mga hindi nakakaintindi, gaya ng mga DDS, na pilit pinaninindigan ang pangwawalang hiya ng mga Duterte sa bayan, malaking sakuna sa bawat pamilyang Pilipino ang dulot ng pagkakaroon ng malaking utang. Kasi dikit-dikit yan chain reaction. Kumbaga, babagsak ang ekonomiya dahil hihina ang halaga ng ating salapi. Tataas ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang ating mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at gamot. At kapag hindi natin mabayaran kahit interest man lang ng ating mga utang, baka hindi na tayo pautangin. maaaring babagsak ang ating credit rating. At kahit sa bangko ganun pag hindi ka nagbabayad, tataas yung ibababa yung credit rating mo tapos di ka papautangin. And ganun talaga. Wala nang magpapautang sa atin. Kasi liability ka. Lalong dadami ang mahihirap at lalong dadami ang Pilipino na magugutom. Ngunit habang pinagdudusahan natin maging mga apo ng mga apo natin ang walang kapararakang pangungutang ni Duterte, kahit ilang henerasyon sa kanyang angkan, ay todo sarap na ang... Grabe naman yung conclusion nun. Well, I'm not, hindi ako privileged sa opinion niya. Pero I agree with most part of the video. Diba, ito lang medyo fiery. Ipinangutang kasi ni Duterte ang kinabukasan ng Pilipinas, subalit bilyon-bilyon ang ikinupit. Utang nila talaga. Grabe. Tapos siguro kaya din tayo gustong ibenta nitong si Duterte sa China or gawin tayong province of China kasi that solves yung problema natin sa utang Kasi meron na tayo.
magiging second-class citizen tayo sa isang bansa. Probably, i-absorb tayo ng China if yun ang nangyari. Pero para sa akin, ayoko yun. I still love my country kahit marami tayong utang. Pero yun yung mga kamatis, mga kaibigan. Hindi ko pa alam kung anong justification yung kailangan yung makita or malaman para maintindihan na yung Duterte brand of politics is harmful for this country. Ngayon, kita mo, anong gagawin nila? Yung anak, sasabihin na gano'n, designated survivor ako. Ano ba naman yun? Saang banda nakakatulong yun sa bansa natin? And yung tatay na lang, tignan nyo kung gaano nito linubog yung Pilipinas. I mean, mahirap na nga tayo, pinahirap pa nila. Biruin mo, almost 13 trillion yung utang natin dahil sa legacy iniwanan nitong si Duterte, di ba? So alam mo yun, I just want this country to prosper. Gusto ko na balang isang araw ay umangat tayo. Kaso nga lang, hindi natin to masisimulan kung we keep making the same mistake over and over again. Sa darating po na 2025, mga kamatis, mga kaibigan, I take yung sinabi ni Sara Duterte very seriously. Kasi sabi ni Sara Duterte na ganun, 3 sa mga Duterte ang tatakbo, yung ama at saka yung 2 anak niya. I take that seriously. So ako, bilang isang social media influencer and understanding the data, wag nyo nang i-base dito sa video na to. Actually, yung video na to, tama naman yung point niya eh. Siyempre, mas fiery lang siya ng onte. Pero, tama yung point niya. May totoong hugot yon, numbers yung hugot nun. Hindi ko naboboto ang isang Duterte kasi alam ko yung ginawa niya sa bansa natin. He pillaged this country. Alam niyo yung pillage? P-I-L-L-A-G-E. Ayan linugmok tayo sa utang. Almost dumoble yung utang ng bansa natin in the 6-year term na nandito siya. Tapos anong solusyon niya? Gawin tayong province of China? Kalokohan yun. I do not wish to be a second-class citizen in my own country. Tandaan niyo yan, mga kamatis, mga kaibigan. Nasa sa inyo na yung kapangyarihan come 2028 kung paano nyo re-resolbahan itong problema sa bansa natin. You can vote for them again, pero anong mangyayari? Mag-aagawan sa House at saka sa Senado. Walang matatapos na trabaho ang current government natin because of these people. Or pagdating ng 2025, vote for people na tutulong dito sa ating bansa. Ang worst kasi talaga eh. They should be etong si Duterte should retire. Alam mo yun, tumigil na kakasalita kasi harmful siya eh. Naka-harm na nga siya during his presidency. Ngayon, nanggugulo pa rin. Walang magandang ginawa, literal. Di na lang magpahinga. 'Di ba? Alam niyo yan, sana maintindihan niyo yung hugot na to. It's very frustrating na makikita mo yung numbers and still people support this for some stupid reason, 'di ba? Na sinusuportahan pa nila yung ganito. Pumalpak na eh. Tapos ibabalik mo pa para pumalpak uli. Enough. Stop na. Yung presidency niya was not good. Ayan yung data. Yun lang naman, Gege, mga lord.